Iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang masama sa pagkakaroon ng law firm ng kanilang pamilya. Yan siyang marks ay matapos lumabas sa isang investigative report na hindi umano rehistrado ang isang law office na nakapangalan kay Mayor Sara Duterte. Umaaksyon si Zoni Esguera. As long as it is not the people's money, I don't give it. Ito ang maanghang na sagot ni Pangulong Duterte sa investigative report na kumukwestiyon sa pagkakaroon ng law office ng kanilang pamilya. Ayon sa report ng Philippine Center for Investigative Journalism, rehistradong partner ang Pangulo Fabiosa Duterte Simafranca Carcedo Law Firm o FDC Co-Law. Naglagak daw ng 100,000 pesos subscribed capital ang Pangulo rito noong alkalde pa lang siya ng Davao City. Pero ni kusing ng kita o gasto sa law firm, hindi raw nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Digong. Kinwestiyon din sa report ang law firm na Carpio and Duterte Lawyers Entity, kung saan si Mayor Sara Duterte at mister nitong si Mans Carpio ang partners. Halos isang dekada na raw nang maitayo ang firm pero hindi umano rehistrado sa Securities and Exchange Commission. Posible raw na may conflict of interest dito dahil ang law firm ng Pangulo ay nag-aabogado umano sa malalaking korporasyon sa mga kasong may kinalaman sa isyu sa gobyerno. Pero para sa Pangulo, walang masama sa pagkakaroon nila ng law firm. Tinitira kami ng mga anak ko all about lawyering. Ay naman ang pakialam nila na what happened to my law office. What we earned outside is none of your business actually. Paglilinaw naman ng PCIJ, hindi lang naman yaman at kontrobersya ni Duterte ang laman ng report, kundi pati sa 5 pang mga pangulo bago siya. Kinuha lang daw nila ang datos sa mismong deklarasyon ng mga Duterte sa kanilang SALN at mula sa official government records. Hindi rin daw sila nagkulang sa paghingi ng klarifikasyon. Ang problema, hindi raw tumugod ang Office of the President, lalo na raw si Presidential Legal Counsel Sal Panelo sa kanilang request letter sa loob ng 5 buwan. Maaksyon, Sonny Reyes Esguera, News 5.